Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Foreigner pinusuan online matapos makisali sa luksong baka sa Luneta Park. Your Milk, ipapamahagi sa higit 20,000 na preschoolers sa Maynila. 6 na bagong species ng langgam na diskubre ng mga researcher mula National Museum of Natural History. Color-changing na digital nails, itinampok sa electronic shows sa Amerika. Babae patay matapos tuklawin ng king cobra sa isang picnic sa Cotabato nitong bagong taon. Tegan Croft at Milo Manheim kumpirmadong gaganap bilang Rapunzel at Flynn Rider sa live-action ng pelikulang Tangled. Becky Armstrong bibida sa Thai series na Girl From Nowhere The Reset. At K-pop star BoA nagpaalam na sa SM Entertainment matapos ang 25 taon. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, isang turista mula Serbia ang usap-usapan online matapos sumali sa tradisyonal na laro ng luksong baka sa Luneta Park sa Maynila. Sa viral video, makikita si Danilo na nakayuko habang isa-isang lumulukso ang 8 bata sa kanyang likod. At sa isa pang clip, hindi rin ito nagpahuli at sinubukan ang naturang laro. Ang mga pangyayari panoorin sa report ni Mili Borja. And probably will be alright. Isang turista mula Serbia na kinilalang si Danilo ang nakisali sa tradisyonal na laro ng mga bata ng luksong baka sa Luneta Park sa Maynila. Ipinakita sa video na kuha ni Sarah Berkanin na ang foreigner ay nakayuko para sa proteksyon habang isa-isang lumulukso ang mga bata sa kanyang likod. May 8 batang makikita na lumulukso at sumusuporta sa kanilang bigat sa likod ni Danilo. Sa isa pang clip, si Danilo naman ang nakilukso sa isang batang nakaitim na shirt na nagpalakas ng sigaw ng mga bata. Ang video sa TikTok umabot na ng halos 500,000 views, 50,000 likes, at 400 comments. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, kwela at nakatatawa man pakinggan, magandang layunin ng pinakabagong programa ng gobyerno ng Maynila para labanan ang malnutrisyon sa mga batang Manilenyo. Ang kanilang sagot, gatas, also known as Your Milk. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Trademark na ni Manila Mayor Isko Moreno ang kaliwat ng paglilinis ng mga kalsada sa lungsod. At ngayon, mukhang isasama na rin sa listahan ng mga bagay na tatak Yorme ang feeding program. Sa isang munting seremonya sa Tondo, pinangunahan ni na Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Atienza ang paglulunsad ng programang Your Milk, kaagapay ng Batang Maynila sa paglaki. Saklaw ng palibreng gatas ni Yorme ang higit 21,000 na preschoolers sa iba't ibang public daycare centers sa syudad 3 beses sa isang linggo sa loob ng 90 araw. Hakbang ito ng lungsod upang tugunan ang kakulangan ng sustansya sa mga batang estudyante
Bagay na ayon mismo sa datos na nakalap ng Manila Department of Social Welfare ay umabot na sa 1,593 ang mga nasa kategorya ng wasted at severely wasted. Katumbas ito ng mga bata na lubhang mababa ang timbang kung ikukumpara sa kanilang tangkad. Ipatutupad ito sa mga Child Development Centers sa ilalim ng 436 na barangay sa tulong ng local milk manufacturers. Kaisa ng Manila LGU sa programa ang Department of Health, National Dairy Authority at iba pang partner cooperatives. Para sa Dazier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, starting the 2026 with a blast. Dahil not just one, but 6 new ant species ang nadiskubre ng mga researcher mula sa National Museum of Natural History. Ngunit hindi lang yan, dahil sa una ring pagkakataon, matatagpuan sa bansa ang isa sa mga ito. Kung ano yan, alamin sa report ni James Galangue. Isa na namang scientific breakthrough ang nakakamit ng Pilipinas matapos madiskubre ng mga researcher mula sa National Museum of Natural History ang bagong 6 na species ng langgam. Sa post ng National Museum of the Philippines, kinagagalit itong i-anunsyo ang naturang breakthrough dahil bukod dito, sa kauna-unang pagkakataon ay nakita dito sa bansa ang isa sa mga bagong tuklas na species, kung saan nakapag-kolekta ang mga mananaliksik na iba't ibang samples ng Bombycides ants mula sa Palanan, Isabela, Dumaraw, Palawan at Kidapaw at bukod doon naman sa Mindanao. Yan ay dahil karamihan kasi ng mga naturang species na langgam ay tinuturing na extralimital o mga organismong natatagpuan lamang sa labas ng kanilang karaniwang saklaw. Kaya naman hindi rin biro o pangolekta ng mga researcher na langgam dahil sa gabi nila niyayanig ang mga mababang halaman upang makita ang mga langgam na aktibo sa gabi at naninirahan sa mga puno na kadalasang hindi napapansin ng marami. At isa na nga sa mga ito ay ang Strumigenes silanganga na nadiskubre ni na Dr. David General at Dr. Gary Alpert sa silangang bahagi ng bansa noong huling kwarto ng nakaraang taon. Samantala, dagdag pa ng National Museum of the Philippines, marami pa ring uri ng langgam ang hindi pa nadidiskubre at maaring matagpuan din dito sa Pilipinas kung saan kinakailangan pa ng mas maraming resources. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, hassle-free ang hatid ng naimbentong digital nails sa isang consumer electronic show sa Amerika. Ang digital nails kasi ay kaya nang magbago ng kulay in seconds na perfect para sa mga babaeng nais eterno ang kanilang kulay ng kuko sa kanilang suot sa mga okasyon. Panoorin ang report ni Dustin Bayog. Itinampok sa Consumer Electronics Show 2026 sa Las Vegas, Amerika ang digital press-on nails na instant na ang pagbabago ng kulay gamit lang ang pagpindot sa button. Ito ay likha ng eye polish technology mula sa Florida na kaya magbago ng kulay na kaiba sa traditional gel polish. Ayon sa kumpanya, bukod sa digital acrylics ng kulay, ay didagdagan nila ito ng electrophoretic nanopolymers na tumutulong para sa instant change of colors. Meron din itong tila magic wand na kinokonek sa iPolish app sa iPhone at Android phones kung saan maaaring pumili ang user mula sa higit 300 kulay. Ito rin ay battery-free at waterproof. Samantala, bukas na ito para sa pre-orders na nagkakalaga ng $95 ang isang buong package. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na istorya, nauwi sa trahedya ang masayasanang pagdiriwang ng bagong taon ng isang babae na ito sa North Cotabato. Natuklaw kasi ito ng ahas na king cobra sa gitna ng kanilang outing. Ang buong kwento, balikan sa report ni Rovic Manuel. Ang masayasanang pagsalubong sa bagong taon ay nauwi pa sa trahedya. Kaiba kasi sa ilang kaso ng naospital at nasawi dahil sa mga paputok nitong bagong taon, isang ahas ang kumitil sa buhay ng isang babae na ito sa North Cotabato. Kinilalang 34-year-old na babae na si Jenny Samandi, residente ng Barangay Gotalid sa Kitaw-Kitaw, Bukidnon. Nangyari ang insidente sa isang liblib na lugar sa Colaman Valley, Arakan, North Cotabato nitong Huwebes. Sa ulat ng Office of Civil Defense o OCD North Cotabato, nagpunta sa lugar ang biktima kasama ang pinsan nito at ilan pang mga kaibigan upang maligo sa ilog.
Ito raw ang isa sa paraan nila ng pagdiriwang sana noon ng bagong taon. Kwento ng kaibigan ni Mandy, naglalakad lang sa masukal na bahagi ng lugar ang biktima nang biglang may sumulpot na isang king cobra at tinuklaw ito. Hindi na umabot na buhay ang biktima sa ospital dahil sa bilis ng pagkalat ng kamandag sa katawan. Nabatid rin na 4 na oras ang layo ng lokasyon ng ilog sa ospital na pinagdalhan dito. Samantala sa takot naman at galit ng ilang mga naliligo pa doon at nakasaksi, nahuli at napatay nila ang ahas. Sa ngayon, nakalagak na ang labi ni Mandy sa pamilya nito. Paalala rin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, palaging unahin ang sariling kaligtasan sakaling makakita ng king cobra at agad na makipag-ugnayan sa otoridad. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending balita, official nang inanunsyo ng Walt Disney Pictures ang mga aktor na gaganap sa pinaka-inaabangang live action ng pelikulang Tangled. Ang Rapunzel at Flynn Rider ng henerasyong ito, mainit na tinanggap ng publiko. Alamin ang mga naging reaksyon ng fans sa report ni Rose Babiera. Opisyal nang binigyan ng muka ang mga gaganap sa pinakaabangang live action ng isa sa mga paboritong Disney movie na Tangled. Sa isang post, inanunsyo ng Disney Studios na si Tegan Croft at Milo Manheim ang gaganap bilang Rapunzel at Flynn Rider sa naturang pelikula. Ang Australian actress na si Croft na kilala sa kanyang role bilang Raven sa Disney series na Titans, ang kikilalaning Rapunzel, at ang American actor na si Milo Manheim na kilala bilang si Zed sa zombie film ng Disney, ang gaganap naman na Flynn Rider. Ang Tangled ay batay sa kwento ng tanyag na Disney princess na si Rapunzel, na kilala sa kanyang mahaba, ginintuan at buhok na may taglay na kapangyarihan. Dahil dito siya ay kinulong ng kinilala niyang ina na si Mother Gothel sa isang tore. At bago siya maglabing 8 taong gulang, nakilala ni Rapunzel si Flynn Rider na tumulong na ilabas siya para maranasan ang buhay sa labas ng tore. At dito na nagsimula ang kanilang istorya. Sa post ng Disney, nagkomento pa ang dalawa. I have seen the light. Ani Manheim, isang linya mula sa original soundtrack ng animated film. Habang si Croft, magkahalong gulat at excitement naman ang hatid sa kanyang comment na who are they? Ang mga fans hindi rin naman maitago ang excitement sa cast na sinundan ng mga artificial intelligence o AI-generated na mga larawan ng dalawa sa mga kasuotan ng mga karakter. Ang isa minanifest raw na si Milo ang gumanap. Aniya, perfect kasi ang role sa aktor. Sa wakas, hindi nakadidismaya ang casting, ayon naman sa isa. At pinuri naman ng isa pa ang casting team sa magandang trabaho na ito. Habang ang iba nakaabang din sa iba pang cast na gaganap sa iba pang role. Ang Tangled ay unang lumabas sa mga sinehan noong 2010 at noong December 2024 nang i-anunsyo ng Disney na magkakaroon ito ng live-action remake. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para naman sa ating trending showbiz balita, official nang ipinakilala bilang bagong bida ng anilay reset ng hit Netflix series na Girl From Nowhere ang Thai-British actress na si Becky Armstrong. At sa mundo naman ng K-pop, legendary South Korean singer na si BoA na maalam na sa SM Entertainment after 25 years. Narito ang report ni Showbiz Angel. Kumpirmadong ang Thai-British actress na si Becky Armstrong ang bagong gaganap bilang Nano sa tinawag na reset ng hit Thai thriller series na Girl From Nowhere. Magunita na ang aktres na si Chicha Amatiakol ang gumanap bilang Nano noong first and second season ng serye taong 2018 at 2021. Pero batay sa reports, ang upcoming series na pagbibidahan ni Becky ay hindi pagpapatuloy ng naunang seasons kundi stand-alone story na binubuo ng bagong cast. Kung matatandaan, higit na nakilala si Becky Armstrong nang bumida sa Gap the Series kasama si Frin Sarotsa tambalang Frin Becky. Mapapanood ang Girl From Nowhere The Reset sa March 7. Samantala, sa mundo naman ng K-pop, matapos ang 25 taon na maalam na ang K-pop star na si BoA sa SM Entertainment. Sa inilabas na pahayag ng agency, nagtapos ang kontrata sa kanila ng singer eksaktong December 31, 2025. Itinuturing daw nilang pride and symbol of SM Entertainment ang legendary K-pop idol na nag-debut taong 2000 sa edad na 13. Pagtitiyak naman ng agency, bagamat nagtapos na ang kontrata sa kanila ni BoA, ay patuloy nila itong susuportahan sa kanyang panibagong
bagong chapter. Sa pamamagitan din ng isang Instagram post, nagpaabot ng pasalamat sa kanyang nilisang agency ang singer na nagpasikat ng mga kantang Only One, Better, Atlantis Princess at Hurricane Venus. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.